Kasama na po natin sa linya ngayon ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ukol pa rin po sa nangyaring pagdinig kahapon, Congressman Joel Chua. Magandang umaga po, Kong. Ay, magandang umaga, DJ at Ted. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po, Kong. Thank you for being on the show. Kahapon nga po, doon po sa nangyaring pagdinig sa Kamara, nadiskubre po ng Good Governance Panel, which is led by you, yung 34 safe houses at mamaya po natin puntahan yung tungkol naman po dun sa 15 million pesos na hindi pala ginasta ng DepEd for the purpose of the seminar na para po sa mga kabataan. Dito po sa safe houses na ito, kung tama po ba, ang total po ay 53 million pesos from the last quarter of 2022 hanggang sa third quarter po yan ng 2023? Tama po kayo. Pero dito po sa December 21 up to December 31, ang total po is 16. December? Kasi parang lumalabas. Opo. December 21 Opo. up to December 31, 2022, ang total po nito ay 16. Oo, ito po yung ginastos ng 11 days. Doon po sa first Ito po quarter, yung 11 days. doon po sa first quarter po ng taong 2023, Kong, yun pong 16 million naman, ginastos naman po in 53 days. Tama po itong mga datos na ito kahapon sa hearing. Tama po kayo. Tama At po. sa second quarter naman ng 2023, yung 16 million, ginastos po in 67 days. Tama po. At 5 milyon, ginastos in 79 days for the third quarter of Third 2023. Third quarter po. Tama po. Base Tama po dito sa mga nadiskubre ninyo na paggasta ng Office of the Vice President, ito po bang ganitong klase po ng paggasta sa mga safe houses? Ganito din po ba dun sa mga nakaraang administrasyon? O ikinagulat nyo po ito kaya yun ang nangyari po sa hearing kahapon? Yung nakarang administrasyon po, wala po yung Office of the Vice President na confidential fund. Zero po. In fact, ngayon lang po nagkaroon ng ganito kalaking confidential fund ang Office of the Vice President. Ang nakakagulat po kasi dito is not the total Kung hindi kung magkakano po, yung halimbawa po, meron po kaming nakita dito na dalawa pong rentals na worth tig 1 million po ang kwenta nila. Makikita po natin dito yung petsa, no? Parang yung isa December 26 at yung isa December 28. Dalawa po kasi yung tumatakbo sa isipan namin. Unang-una po, ito po bang 1 million na to, it covers yung the entire 11-day period, which is December 21 up to December 31, or nagsisimula po yung rental dun sa December 26 up to December 31 at dun sa isa ay December 28 up to December 31. So pagka ganun po kasi nag-iiba-iba po yung lumalabas na per day. Parang lumalabas po dun sa isa, parang kung titignan natin, medyo kung 4 days lang, nirentahan ito in the amount of 1 million kung December 28 to December 31, medyo parang talagang sobrang laki. Nalalakyan na nga tayo sa 11 days na 1 million doon pa po kaya sa 4 na araw na worth 1 million. Opo, Congressman, makikisingit lang muna po ako ha. Sige po, para mas maintindihan po ng ating tagapakinig itong pinag-uusapan natin. Kahapon ho ba define nyo sa COA kung ano po ang safe house? Ang nakakalungkot po dito, yung safe house po kasi walang detalye. Wala po silang mai-provide na detail sa amin. Wala, hinahanapan namin ng lease contract, wala. Saan ang area, location, wala. Except for the acknowledgement receipt, tapos yung firma nung kung sino nakatanggap at yung petsa. At kung makikita rin po natin, lahat po yung justification nila, pare-parehas po ng template. Whether sa food, whether sa safe house, lahat po, pare-parehas lang po ng template. Opo. So kung para po sa sagot sa aking tanong, yung taga-COA po kahapon, di ba nandun naman, maliban po nga doon sa hindi nasipot na mga mismong mga chief of staff at ibang empleyado po ng OVP, yun lang po muna nga ang gusto kong matukoy para maintindihan po ng nakikinig ngayon sa atin na pangkaraniwang mamayan.
ano ba definition per COA audit rules ang isang safe house? Kasi po, siguro mas maganda dun muna tayo pumunta at unahin. Ano ba ang definition? Na-identify ho ba ito? Yung definition po hindi po na-i-identify. Opo. Hindi po namin na-itanong yan. Mm-hmm. But we assume, kasi po yung paggamit po ng confidential funds is for intelligence gathering. Yes. Opo. So ito pong safe house, dito po nilalagay ang mga informant. Mm-hmm. So yun po yung natin, ang definition natin yan. In fact, dun nga po sa paggamit ng, yung tinatanong nga namin yung sa paggastos nila sa sa pagkain at saka dun sa pagbili ng mga gamot. Napakalaki. Tinatanong nga namin, ba't ang laki ng volume? Gaano ba karaming informant na kinailangan ninyo? Opo. Sige. Kasi nga po, yung safe house, para maintindihan, ito po ay isa pong uupahan mong lugar para doon kayo magpupulong-pulong para sa inyong gagawin pong mga intelligence operations, pangangalap po ng mga informasyon na makakatulong sa Estado, at para doon po sa gustuhong sa mandate po ng isang opisina, di po ba, Congressman. Hindi ito, baka ang akala ng iba, titirhan, di ba, nung Vice Presidente o nung opisyal. Basically po, yan po ang tawag dyan, safe house, no? Diyan nila kinakanlong yung mga testigo nila, informers nila, etc. So dito po ngayon, sa usapin po ng safe houses na ito, wala pong nakapagpaliwanag dito sa mga katanungan po ninyo kasi nga wala yung tauhan ni VP Sara. Tama po kayo dyan. Okay. Nandun po si Attorney Mike Powa, hindi niya ito alam? Ang lagi sinasabi ni Mike Powa, sa DepEd siya. Hindi po siya dun sa OVP. Sa OVP. Naging spokesman lang siya ng OVP. Okay, sige. So dahil nga po sa wala yung taga-OVP na sasagot sa inyong katanungan, sa ngayon po, mawalang galang lang sa OVP na aming tinatawagan for their side, ano ho ang kaisipan nyo ngayon dito sa halaga ng upa, renta doon sa bawat, tsaka bakit sa dami ng safe houses, and then sa template ka ninyo na pare-pareho lang to liquidate yung gastusin at saka po yung halaga na sinasabi ho ninyong mahal. What is your thought now dito po sa usapin na ito? Ano po ang inyong maaari pong sa ngayon pa lang po ay presumption? Well, siyempre, hindi naman po maaalis sa isipan natin. Ito ba talaga ginamit dito? Mm-hmm. Diba? Opo, yun naman talagang lahat kami pare-parehas nagtatanong. Tapos pangalawa, kung ito man ginamit dito, gaano kalaking safe house, saan ang location? Mm-mm. Bakit ganito kamahal? Mm-mm. Mm-mm. Building ba to? Diba? Mm-mm. Mm-mm. Tsaka yung saan ito? At yung pong justification nga doon sa halaga ng renta. Yung sinasabi yung template, Congressman, ano ito, parang pare-pareho lang po yung laman ng kumbaga resibo. Meron pong acknowledgement receipt nung tumanggap nung renta na management nung kung yan po'y building, bahay man o ano? Yun po. Yun lang po yung nila justification, acknowledgement receipt. Same same template po sa lahat. Okay, opo. Sige, so parang pro forma po siya eh. Mhm. Mhm. Opo. So, dito po sa mga safe house na ito, meron na ho kayong inuobligang humarap sa pagdinig at nag-issue kayo ng subpoena ad testificandum dito po sa mga individual na ito. Sino-sino po ito? Una po, ni-request po natin si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff po ng OVP. Yung si Attorney Limuel Ortonio, yung Assistant Chief of Staff and Chairperson ng Vision Award ng OVP. Si Attorney Rosalyn Sanchez, Director for Administrative and Financial Services. Si Ms. Gina Acosta, yung Special Disbursing Officer ng OVP. Yan, sila po. At saka si Miss Julieta Villadelfre ng Chief Accountant po ng OVP. Okay. In the light of their communication that they are respectfully asking the committee saying to the committee na hindi sila attend dito po sa hearing ninyo kasi ito'y unnecessary, at mukha daw po namang
kumbaga hindi sila naniniwala sa purpose nito, ano ang maaari pong kaharapin nitong mga taong ito kung hindi sila susunod sa subpoena, sir? Well, ang next na step natin, pag ito ay binaliwala nila, isa-cite na po natin sila for contempt. So yun na po yung next step. Opo. Sir, ito pong subpoena kahapon pa lang po ito na pagbotohan. Kailan po ito ninyo inaasahan po na maipapadala sa sa mga kinaukulang tao? Anytime soon po kasi piniprepare na po ito ng committee secretariat. Okay, opo. And then, meron na ho ba kayong tinakdang next hearing po, Congressman? Yung pa po ang pag-uusapan ng dahil ang problema po natin is by next week yata may Quadcom. So yun po yung scheduling po ang inaayos pa po namin. So hopefully by next week maayos na po namin. Opo. Sige. So ito po ay doon sa mga safe houses. Baka, Chacha, may tanong ka na dito tungkol naman kasi iba daw sabi ni Attorney Mike Powa na tinatawagan natin, iba daw yung issue nga tong confidential fund, pero meron din pong issue naman din dito po sa usapin po ng mga DepEd matters. Oo. Okay. Yes po. Rep, bukod po dun sa safe houses, isa rin po sa nadiscover ninyo, yung 15 million na confidential fund na dapat ay para sa Youth Leadership Summit ng DepEd. Pero lumabas nga po dun sa inyong investigasyon, tama po ba? Ni Isang Kusing, wala pong ginasta ang DepEd para dito? Tama po. At ito po ay kinumpirma po ni Yusek Mempin na siya po ang nag-request para mabigyan ng certification. Ito pong POA para po dito. Actually, yung request po galing po from Attorney POA. Siya po ang nagkalap netong certification. Si Mempin ang humingi ng certification pero ito daw po ay utos, tama po ba, ng OVP through Mr. Mike? Hindi po OVP. Office of the Secretary to the Secretary po ng DepEd. Kasi ito pong sa DepEd po to. Ibang naman po to. Ibang confidential fund. Opo, ilatag natin to mabuti ha, Chacha. Okay. Si Mike Powa po kasi ay Chief of Staff ni VP Sara. Di po ba? Siya rin po ay naging DepEd Undersecretary. Di po ba? If you recall, no? Opo. At siya po, supposed to be po kahapon nga nagsasabi na yung pong justification at yung pong pag-uulat nga sa paggamit nitong confidential fund na ito, kinakailangan ng certification galing sa AFP na magkaroon na sila po ay naandoon po at katuwang nga ng tanggapan ni OVP at ni DepEd nga para po dito sa sinasabing Youth Leadership Summit, di po ba? Opo. Kaya tama po. Opo. Kasi po, ito po kasi may lumabas po kasing AOM, ang COA. So dito po sa AOM, kailangan nila ng justification. Hinahanapan sila ng justification. Kaya po, si Yusek POA nag-request po kay Yusek Mempin para magkalap ng certification. Opo. Ang pinag-ugatan po nito ay yung AOM. Ayun, yung advisory nga po na memorandum ng COA. Ngayon, ito pong si... Audit Observation Memo. Yes, sir. Opo. Ito po kasing si Mempin ay isa rin pong official, na siya po ay bahagi din ng tanggapan ng DepEd o Vice Presidente. Tama po. But prior to that, dati po siyang militar at nadistino po siya sa Davao. Opo. Okay. Ngayon po, ito pong si Mempin ang siyang naging daan para po humingi, supposed to be po, ng certification na nanggagaling sa Philippine Army. Tama po kayo dyan. Opo, para nga doon sa pagkakaroon ng Youth Leadership Summit. Pero, to justify yung 15 million na allocation po ng confidential fund dito po sa activity na ito, di po ba? Tama po. Okay, sige. And then, ano po ang lumabas kahapon sa hearing dito po nga sa paghaharap mismo ng taga-Philippine Army, taga-AFP, ni POA at nitong si Mempin, sir? Lahat naman po sila, inamin naman po nila na wala naman pong na-download na pondo po from Office of the DepEd para po dito po sa Youth Leadership Summit. 10
DepEd, ito pong Youth Leadership Summit ay programa po ito ng AFP. Ito po ay sa AFP at hindi po ito sa DepEd. But apparently, dito mga po sa confidential fund ng paggamit ng DepEd lumalabas, parang sila yung nag-i-initiate nitong Youth Leadership Summit. At ito naman pong pagsabi na hindi po na-download yung pondo ay kinumpirma naman po ni Yusik Mempin. So nangangahulugan, sir, na yung pong certification na ito ay hindi totoo. Yung certification totoo, pero as to the... kasi totoo naman daw po na nagkaroon ng Youth Leadership Summit. So yung certification talaga naman pong merong Youth Leadership Summit. But to justify the use of funds because of the Youth Leadership Summit, yun po ang hindi po maipaliwanag. So ulitin ko, totoo po yung certification, totoong nagkaroon ng Youth Leadership Summit, pero hindi totoo na ang gumasta initiated by AFP. Pero hindi totoo po na yung perang ginasta ay galing sa confidential fund dahil ito raw mismo ay gastos ng AFP at ng LGUs doon sa mga participants. Tama po. Yan po. Ayun. Maliwanag. So, yun, mas klaro ano ho. So, kumbaga po, para ma-justify yung 15 million at magkaroon po ng liquidation sa COA, ginamit po yung Youth Leadership Summit, at yung AFP certification para po sa kanila pong sa kanilang justification. Opo. Okay. So kung ganyan po ang lumalabas kahapon, sa ngayon pa lang, ang maaring kaharapin nitong mga taong nagsisinungaling? Well, unang-una, kailangan ay pumunta sila sa committee para magpaliwanag. Ang kasama po sa inimbitahan po natin yung mag-asawang Fajarda, si Mr. Edward Fajarda. Siya po kasi ang tumatayong Special Disbursing Officer ng DepEd. At saka yung Assistant Secretary ng DepEd na si Ms. Sunshine Fajarda. So subject sila ng subpoena at testificandum na atin pong in-issue kahapon. Okay, sige. So, para po sa kanilang panig. Pero dito po ngayon, sir, academically speaking, theoretically speaking, ano po itong maitatawag mo dito? Kung ikaw nagsasabi na ginasta ito para dito, pero hindi naman totoo at iba ang gumasta. Well, maliwanag na merong... Well, kung hindi nila ma-justify ito ng maayos, magkakaroon po sila ng criminal liability. Okay. Sige. So, nabanggit ba sa kahapon, sir, ilan ba itong Youth Leadership Summit na ito? Well, kung titingnan po natin, libo I just do not know the total. At makikita din natin, yung sinasabi po ng Army, sa iba't ibang areas po yan ginawa. Pero alam po ninyo, ito naman po kasing certification na to ay lumabas lang nung naghahanap na ng justification dahil sa AOF. So ibig sabihin, hindi naman po talaga ito ginawang programa para po magamit yung pondo. Kumbaga, hindi natin alam kung saan nagamit yung pondo nung hinahanapan na sila ng explanation, saka sila naghanap ng explanation, at ito nga po ang ginamit nilang explanation, yung Youth Leadership Summit. So, nung nagkaroon na po ng Audit Observation Memorandum ang COA, pinagpapaliwanag sila at humihingi ng liquidation po ang COA, ito na po ang kanila pong ginawang mga justification. Ganun po, ano? Tama po kayo yan. Okay, so gaano karami ito at ano po ang sabi ng COA dito? Meron na ho ba kayo na akong informasyon kung ilang Youth Leadership Summit na certification ang ginamit nila to justify the disbursement of the confidential fund, Congressman? Kahapon po parang 4 yung Kung hindi po ako nagkakamali, parang 4 po yung pinakitang certification.
Yun hubang COA, kasi parang ang COA po walang lumalabas na standard, no? To validate po yung Confi Fund liquidation. Kahapon, kasi maganda rin po ito siguro, no, in aid of legislation, Congressman, di ba, na makorek natin kung meron pong deficiency, no, sa guidelines dito ng COA. Ano ba sabi ng COA kahapon? Kapag nagbigay sila ng certification, wala ng verification doon sa source ng certification and actual, pati doon sa mga participants po ng sinasabing Leadership Summit? Ganun po yung nangyari. But one good thing about what happened yesterday, sinabi nga nung COA, talagang they will try to revisit itong joint circular dahil nakikita na po ngayon yung loopholes. Actually, ito naman pong joint circular, hindi lang naman po COA. Interagency po ito. Marami po mga departamento ang nag-grade po nito. Okay, sige. So, okay na ba tayo doon sa Youth Leadership Summit? Doon po naman sa sobrihan sa DepEd, Congressman. Ano naman ito? Meron na naman pong lumantad doon. Ilang po itong nag-corroborate doon sa sinasabi po nitong dating official po ng DepEd na tumatanggap daw sila ng, ano ho ito, monthly na sobre na may pera? Ang sinasabi kahapon nung ni Director OCS ba yung apelido? Hindi ko po maalala yung apelido. Osias, Resty Osias. Osias? Osias. Opo. Parang 3 to 4 times lang yata siya nakatanggap. But for sure, nakatanggap siya. At isa rin pong na-establish noong September tumigil. Parehas din po kay Yusek Mercado. Pareho po yung But amount? the amount is different. Magkaiba po yung amount. Dahil director po siya eh. Si Yusek po is undersecretary. Siya parang sinasabi ranging from 12 to 15,000. Opo. Sir, hindi siya sigurado dun sa laman po ng sobre? Ang sinabi lang po niya is range 12 to 15,000 eh. Hindi na po na-clarify yun. Every month? After 4 months, I think. 3 to 4 months, parang ganun lang daw po siya nakatanggap. Oo. Para daw po saan yung mga sobrang iniaabot at sino po nag-aabot sa kanila? Hindi rin niya alam kung para saan yung inaabot. Actually, hindi rin na itanong kung sino nag-abot kasi parang ano na yan eh, yung na-collaborate lang na may talagang ganon. But one thing for sure, kung titignan po natin at kung magiging tama rin po yung suspecha namin, ito po ay galing din sa Confi Fund. Kasi nung natigil po yung Confi Fund, natigil na rin po yung pag-aabot dahil yung last quarter po hindi na po tumanggap ng Confi Fund ang DepEd. So lahat yung mga abutan sa kanila lumalabas hanggang September lang o hanggang third quarter lang. Ano po sabi dito ni Yusek Michael Powa? Sabi lang niya na hindi daw siya nakatanggap. Wala daw siya natatanggap. Opo, sige. So sa ngayon po, Congressman, paano po ang handling nyo dito po sa mga isyong ito? Basically po, ang pinanggagalingan nyo, ito lang confidential fund audit and then tsaka na po ito nanganak ngayon itong ilang pang peripheral issues. But basically po, ang inyo pong iniisip, itong sobre na umano'y may lamang pera na pinamimigay po sa mga opisyal ng DepEd galing sa confidential fund, pati po itong mga napag-usapan natin. Tama po kayo. Well, number one, Ed, talagang alam naman natin na ito is in aid of legislation. Yun talaga yung number one na ano natin. So talagang kailangan, kasi ngayon gumagawa na po kami ng batas. Kinakraft na po namin yung batas. Dahil base po dito sa mga nakikita natin, talagang kailangan we have to limit kung sino mga ahensya lamang o departamento ang dapat na binibigyan natin ng confidential fund na hindi naman talaga dapat lahat. Kasi ayan, ganyan na nangyayari. Nasasayang lang yung pera na po pwede namang gamitin pa sa ibang bagay. Tapos pangalawa, nakita rin natin yung weakness ng joint circular. Kahapon, sinabi po ng COA na talaga they will revisit dahil nakikita natin, kagaya niyan, may mga warehouse
walang detalye. Puro acknowledgement receipt lang na pwedeng pare-parehas ng justification. So talagang madali talagang magamit sa hindi very tempting dahil sa bilis at kung paano gamitin itong pondo. Opo. Basically nga po, no, we have to correct this deficiency sa guidelines na ito nga kasi napakadaling lokohin, di ba, yung liquidation sa paggasta po ng confidential fund. Ano po, Congressman, yan po ang adhikain niyo po dito. Opo. Kasi nga mismo ang COA, inaamin po naman nila, di ba, kahapon? Aminado po sila. Mismo yung pinaka-head po nila na nagsabi na medyo na, because of this hearing, nakikita na nila yung problema. Opo, sige po. So, well, we have to take the, yung magandang epekto naman ng hearing na ito. Ito po para maitama itong matagal na, na mali pong ginagawa, sa liquidation po ng confidential fund. Congressman, ngayon pa lang po sinasabi na ni VP Sara, siguro naman alam nyo na ang lahat ng ito naman nakadesenyo para sa kanyang impeachment. No? Ito ho ang maaring panggalingan ng impeachment case na isasampa sa kanya. Hanggang ngayon po, mukhang ganun din po sinasabi po ng tanggapan ng Vice Presidente. Kayo po na naman, ano masasabi niyo doon? Well, Ted, kung wala namang ground, why worry? Diba? So sa tayo naman, ginagawa naman po natin yung trabaho lang natin dahil ito po ay nilatag sa ating committee. So in fact, right from the very beginning, ito po dinala sa akin, sa tingin ko, wala naman talaga akong intention to do that. But siyempre, ito naman po ay ginagawa po natin lahat ang trabaho natin at binibigyan din natin sila ng pagkakataon para sagutin po yung mga ganitong aligasyon. At kagaya po ng kanina pinag-usapan po natin, ang talaga naman main purpose nito is in aid of legislation. Nakikita na po natin ngayon yung mga loopholes sa batas, sa joint circular na dapat tamain natin. Ted, kasi kung laging ganun at ang iisipin natin, laging ganun ang iisipin natin Malisa, di dapat hindi na namin gawin ang trabaho namin. Now, kung natatakot po siya sa impeachment, baka po may ground. So, to follow up question po, Congressman, ito pong lumalabas na ito kapag ito po hindi nila nasagot at hindi nakapagpaliwanag po correspondingly sa mga akusasyon, this is an impeachable offense. Definitely. Sa ngayon po, anong schedule po ng Kamara, sir? Kailan po balik niyo sa sesyon? Sa November 4 po ang balik namin sa sesyon. And then Christmas break na po, pagkatapos noon, no? Yun nga. Christmas break. Tapos by next year, talagang busy na lahat sa kampanya. Opo. So, kayo po bilang isa sa mga officers po ng Kamara, being the committee chairman of the Committee on Good Government, sa usapin po ng time, materiality dito, may oras ba ang Kamara to hear an impeachment complaint against the Vice President? Technically po, theoretically? Kung oras at oras, kasi technically sasabihin natin until next year pa kami, hanggang July pa hanggang end ng June pa June 30. Yung aming mandato. Yes. But ang problema lang natin dito is yung campaign season, papasok na po yan. By next year, by February, I think national campaign will start to kick off. Tapos by March, yung local campaign. So ang magiging problema na natin dito, kung paano aayusin to. Opo. It will be tough, kung sakasakali. Kung talaga merong very tough. Opo, sa schedule. Kung may ground, kasi siyempre, may Senate, dadaan pa yan sa Senate. Sa Senate talaga yung bakbakan. Opo. Unless may leadership guidance. Diba? Or siguro kung makikita po natin yung sa Senate, kung talagang rin naman sila sa trabaho nila. Kung bibigyan nila ng, in case, kasi dadaan. Kung bibigyan nila ng oras.
Oo, kasi ano ho At ito. panahon. Ang pinag-uusapan po natin, ito po theoretical lamang ha. Baka yung iba sabihin na. Ito po lamang ang pinag-uusapan, yung panahon kung meron pa. Kung meron mga nga pong maghahain ng reklamo, ng impeachment complaint, at kung ito po ay magkakaroon po ng basihan, ang pinag-uusapan natin dito, Congressman. Ano ho, para natin maliwanag po ito. Okay, sige. So, Congressman Joel, wala pa kayong petsa sa inyong next hearing at kung sakasakali po, ano po ang inyong panawagan sa lahat po ng inyong pinasusumpina na sumipot dito po sa inyong pagdinig? Well, sa akin po kung talagang wala naman po silang kasalanan, siguro ito po yung venue para maliwanagan dahil marami pong katanungan ang mga kasama po natin. The more na hindi sila uma-attend, mas lalo lamang po na nagiging suspicious po, hindi lamang po kami, pati po yung taong bayan. Okay, sige po. Congressman Joel, salamat po sir and Godspeed. Thank you sir. Thank you rin po. At mabuhay po kayo. Opo, thank you. Congressman Joel Chua of Manila, ang chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.